Kaso ni Qubuloy, inilipat na ng Korte Suprema mula Davao papunta sa QC. Hi mga ka-trenders! Welcome back sa channel na ito. Kung bago pa lamang kayo dito, mag-subscribe na at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Ang fugitive televangelist nga na si Apollo Qubuloy ay kinakailangang harapin ang pagliliti sa Metro Manila sa halip na sa kanyang tahanan sa Davao City matapos nga na mag-utos ang Korte Suprema ng paglipat ng kanyang mga kasong sexual and child abuse na binanggit ang kanilang mandate na to avoid miscarriage of justice. Sinabi ng Korte Suprema noong Martes, noong Tuesday, na ang kanilang ikalawang bahagi ay nagkaloob sa hiling ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ilipat ang lokasyon ng mga kriminal na kaso ni Qubuloy mula sa Regional Trial Court ng Davao City patungo sa Quezon City RTC. Maliban sa dalawang kaso na orihinal na naisinampa sa Davao, si Qubuloy nga na founder ng Kingdom of Jesus Christ sect ay nahaharap sa isang kaso ng human trafficking na hindi makakapagpiyansa sa harap ng Pasig RTC. Kasama ang mga kasamahan na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semanes. Binanggit ng mataas na korte na ang mga kaso ng sexual at pang-aabuso sa bata sa korte ng Davao ay may kinalaman sa pampublikong interes at si Qubuloy ay isang kilalang leader ng religion sector at may impluwensya personalidad sa lugar. Ang mga nakakapukaw na dahilan na ito ang nagbigay daan sa paglipat ng lokasyon ng paglilitis, sabi nito. Dahil maaaring magdulot ito ng lokal na banyagang opinyon at malakas na posibilidad na ang mga saksi ay hindi makapagtitistigo ng malaya dahil sa takot at impluwensya ng mga akusado, naisip ng korte na matalino at nararapat na mag-utos ng paglipat ng mga kaso patungo sa Quezon City. Sabi nga ito ng kataas-taasang hukuman sa isang pahayag. Inutos ng mataas na korte ng ang Clerk of Court ng Davao RTC Branch 12 na ipasa ang mga record ng dalawang kriminal na kaso sa Office of the Executive Judge ng Quezon City RTC sa loob ng 3 araw mula sa notice nito. Dinirekta rin ang Quezon City RTC Executive Judge na i-raffle ang mga kaso pagkatanggap ng mga record ng kaso sa mga hukom sa istasyon na siyang magpapasya sa mga kaso ng may pinakamabilis na desisyon, sabi nito. Ayon pa sa Korte Suprema, hiniling na Remulla ang paglipat ng mga kaso ni Qubuloy sa Davao sa isang sulat noong April 4 na nagsasabi na ang mga aligasyon laban dito naglalayo sa lokal na konteksto, sumasalamin sa mas malawak na pambansang patakaran, pampublikong interes at mga alalahanin sa binanggit din ng DOJ ang pagpapanatili ng integridad ng mga proseso bilang isa pang dahilan para sa paglipat na nag-aakala na maaaring magkaroon ng lokal na banyagang opinyon na maaaring makaapekto sa kahusayan ng paglilitis sa Davao City. Sa isang press briefing noong March 4, sinabi ni Remulla na may mga problema sa Davao at may mga pagbabanta nga na nagtulak sa kanya na humiling sa mataas na korte. Maliban sa mga aligasyon sa mga korte ng Pilipinas, nasa wanted list din ng United States Federal Bureau of Investigation ang spiritual advisor ni dating Pangulong Duterte para sa conspiracy upang makilahok sa sex trafficking sa pamamagitan ng force, pandaraya at pilitan, sex trafficking ng mga bata at bulk cash smuggling. Noong Sabado nga, ibinigay ni Canada ang kasama at tagapagtatag ng Barangay Tamayong sa Davao ang 21 armas or 21 armas sa Police Criminal Investigation and Detection Group upang tanggalin ang mga haka-haka na siya o si Pastor Qubuloy ay may pribadong hukbo upang maprotektahan sila mula sa mga pag-aresto. Sinabi ng abogado ni Qubuloy, Isabelito Torion, na ang lisensya ni Canada na
may-ari ng mga armas. Bilang isang tagapagtipon ay hindi kinekwestiyon at hindi ito pinababalik. Ay upang ipakita sa mga otoridad na wala siyang intensyon na gamitin ang kanyang mga baril upang maghasik ng karahasan o takot, kaya't walang pangangailangan na mag-apply ng search warrant laban sa kanyang mga ari-arian o maging kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Torion sa isang text message. Una na ngang ibinigay ni Kibuloy ang 5 sa 19 na armas na may lisensya sa kanyang pangalan at sinabi na ang iba ay pinagbili na sa ibang may-ari ng baril. That's it mga ka-trenders, dito na po nagtatapos ang ating video update patungkol sa kaso laban kay Kibuloy. Alam kong halos lahat tayo ay umaasang mabibigyang katarungan na ang mga naabuso at mapaparusahan na din ang mga taong dapat managot sa pang-aabusong ito. Patuloy tayong sumubaybay sa mga usaping kagaya nito. At bago kayo umalis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next one mga ka-trenders. Paalam!